May sumpa nga ba ang kamay ni Ukraine President Volodymyr Zelensky? At bakit halos lahat ng mga world leaders na kanyang nakamayan ay naalis sa tungkulin o nagkaroon ng trahedya sa buhay? Zelensky ang presidente ng war-torn country ng Ukraine. At sa napalipas na mga taon, ang bansa nito ay pinulpog ng mga Ruso at ang mga tao ay naging refugee sa iba't ibang mga bansa. Sa ganang ito, patuloy pa rin sa pag-iikot si Volodymyr Zelensky sa mga bansa sa mundo pang mangalap ng suporta at donasyon. Ngunit sa pagsusuri ng marami, ang ikinababahala na yun raw ay ang tinatawag na handshake curse ng dating komedyanteng naging presidente. Sinasabing tila nagkaroon ng pattern na sa bawat world leader na makumusta ni Zelensky ay may nangyayari hindi maganda sa world leader na ito. May tala nga bang bad omen si Volodymyr Zelensky? Ang tinatawag na handshake curse ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ay lumilitaw ngayon sa mga social media sites at ito di umano ay ginawa upang siraan lang ang imahe ni Zelensky. But let's dig in muna kung ano nga ba itong teoryang ito. Kasi nasabing may sumpa ang pakikipagkamay ni Zelensky at maraming leader o opisyal na nakipagkita sa kanya ang nag-resign o nasawi matapos ang puno. Unahin natin ang former UK Prime Minister na si Boris Johnson. 2 beses itong lumipad patungong Kyiv upang makipagkita kay Zelensky at nakipagkamay dito. At hindi nagtagal, nag-anunsyo ito ng kanyang resignation. Kasunod naman ang Prime Minister ng Estonia na si Kaja Kallas, the strong supporter ni Volodymyr Zelensky, ay bumaba rin sa pwesto at kalauna na nakiupisyan naman ng European Union, maging ang Prime Minister ng Bulgaria na si Nicolae Denko na nag-resign din ilang buwan matapos ito makipagkita kay Zelensky. Hindi rin nakaligtas sa pattern na ito ang UK Prime Minister na si Rishi Sunak, ang sumunod kay Boris Johnson na nag-resign din matapos umano ang pakikipagkita kay Zelensky. Sa mga kasalukuyang mga lider na nakahalubilo rin ni Zelensky, tila hindi rin medyo maganda ang pinagdadaanan. Ang French President na si Emmanuel Macron ay nahaharap din sa isang political crisis matapos matalo ang kanyang parliamentary majority. Maging si German Chancellor Olaf Scholz ay nalalagay din sa matinding economic at energy struggles. Ngunit ang sinasabing pinakamalas na handshake with Zelensky ay yung kay Japan Prime Minister Shinzo Abe dahil sa pagkasawi nito sa pamamagitan ng asasinasyon habang siya ay nagtatalumpati sa isang event. At hindi rin nating makakalimutan na bago pa man matalo si US Vice President Kamala Harris sa US presidential elections against kay Donald Trump, na siyang nagwagi. Nakipagkamay din ito kay Zelensky at maging ang South Korean President Yoon Suk Yeol na nahaharap ngayon sa matinding political crisis sa kanilang bansa ay nakipagkamay din noon kay Zelensky. Sino pa ba ang ibang world leader na nakipagkamay kay Zelensky? Matatandaan noong June 3, 2024, pumunta si President Volodymyr Zelensky sa Pilipinas upang makipagkita kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yun nga, siyempre, nag-handshake sila. Sa ngayon ay nahahanap din si President Marcos sa mga samos-saring kontrobersya na tila nagiging hadlang sa pagsulong ng bansa. Meron din kayang sumpa ang simpleng handshake na ito? Totoo kaya o nagkataon lang? Malamang na ang handshake curse ay isang simpleng view o coincidence. Ang mga isyong kinapaharap ng mga nasabing leader ay bunga ng kanilang lokal na politika o mga desisyong ginawa bago pa man ang kanilang pagpupulong kay Zelensky. Din pa man, nakakatuwa para sa ilan ang ideyang ito dahil sa pattern na tila konektado. Ang ganitong klaseng teorya ay karaniwang umiikot sa social media bilang humor o sa typical na paraan na pagkomento sa mga nangyayari sa politika. May scientific basis ba ito? Wala. Pero nakakakuha ito ng atensyon dahil sa mga tila nagkataong pangyayari. Anong masasabi mo, Tito?